mahirap dito sa Walmart dito sa Edmonton, kung minsan hindi kompleto. Kailangan pa natin isang oras din akong pumunta pa ako sa superstore. Isipin mo, ganun lang yung pinamili mo, $100 na. Saan ka pa? Gatas, ubas, strawberry, yung calamansi syrup. Hindi kasi tayo nakakain ng mga sausawan na patis na walang kalamansi. Kaya $6 yung bawat isa, ganyang kaliit na bote. Ay nako, buhay sa Canada. Maraming nakikita na akong napapanood na nagsisiyalisan na dito sa Canada. At nagdedesisyon na lumipat sa, lalo na yung mga Canadian, lumilipat na sila ng mga bansa kasi nga masyado lang mahal. Yung napanood ko nga, lumipat sila ng family nila sa Russia. Binenta nila yung farm nila at nagdesisyon sila lumipat ng Russia. Ganun na kabigat ang mga pinagdadaanan ng mga ibang lahi ngayon. Talagang gustuhan nilang lumipat ng ibang bansa. Pero of course, ewan ko lang kung hindi nila sigurado bibitawan yung pagiging Canadian nila yon. Magiging anong tawag nila doon, dual citizen din sila pagka nakakuha ng papel sa Russia. Pinapanood ko sila, bumili rin sila ng farm sa Russia. Sabi nga niya, mas makakagawa daw sila ng pera sa farm kaysa dito sa Canada. Imagine niyo mga kababayan, no, yung mga puti na sila, nagde-decide pa silang, talagang random natin yung dito, yung inflation na sinasabi nila. Isipin mo, ito pinamili ko lang mga prutas, wala pang mga karne, $100 na yun. Dati, the time na 2013, Diyos Mario Joseph, napakamura ng bilihin. Kaya pagka nag-grocery din ako ng mga sa mga karne, sanay naman tayo, bibili tayo ng mga pork chop, ganyan, buto-buto, wings na manok. Dati talagang yung 300, almost 2 weeks, 3 weeks mapapamimili mo na. Ngayon 1 week ang mabibili mo, almost sobra-sobra sa $300, $350, ganyan. Nakakalula. 1 week lang yun, ha. So minsan niisip mo, kumpleto na yung pinamili mo, pagka nagluto ka may kulang pa pala. Ay, ganyan ang pinagdaanan ng ating mga magulang din, di po ba? Yung mga magulang natin, imagine, pinapakain tayo araw-araw, iniisip nila kung anong papakain, anong lulutuin. Buti nga sa Pilipinas, magtanim ka ng ampalaya, magtanim ka ng patola, magtanim ka ng upo. Tulang menu natin ngayon, yung menu natin ngayon, sayote na may giniling. Gustong gusto ni Jacob yun. Yung pinakbit ko, nagustuhan din nila. Dati hindi nauubos yung pinakbit na niluluto ko. Ngayon nag-aagawan silang mag-ina. Kaya sa susunod, dadagdagan ko kung ano yung nagugustuhan nila.
Mahirap din kasi every week pare-parehas yung niluluto mo. Nagnanawa sila. Ngayon magluluto tayo ng giniling, yung giniling na may sayote, ginisa sa sayote. Stuck tayo sa traffic Rush hour na kasi, 5 o'clock. Nagsisilabasan ng mga trabahador at saka mga estudyante. Yan ang city dito sa Canada. Lalo na sa Calgary, mga kababayan, di po ba? May kausap akong kaklase ko kahapon. Marami na rin taong iba-ibang lahi sa Canada, ay sa Calgary. Ewan ko ba bakit dumami yung yung mga ibang lahi dito sa Canada. Dahil nga siguro naalis yung mga worker, tapos pinalitan ng estudyante, nagluwag sa estudyante. Kaya ganun nangyari ngayon. Edmonton Police. Dito sa Edmonton nag-hire sila ng mga Edmonton Police. Na ano nga ako tinawagan nga ako ng constable. Pinapa-complete ang requirements para daw masali ako sa training. Sabi ko sa kay Mrs. tinanong ko siya, gusto mo ba ako magpulis? Sabi niya, gusto mong mamatay ka ng maaga. Ewan dito sa dito sa Canada, Edmonton, pagka city na, sarili na yung pulis, hindi na sila gumagamit ng RCMP. Yung mga RCMP sa mga small town lang sila, tsaka sa federal. Sarili nila yung Edmonton, ay mga pulis sa Calgary tsaka sa Edmonton. Kaya siguro kulang yung mga pulis nila, kaya nag-hire sila ng mga pulis ngayon. Anak ko naman si Jacob, ayaw niya magpulis Dati nung nag-aaral ako, gusto ko magpulis, kaya lang hindi tayo pinalad sa Pilipinas. Buti na lang hindi tayo naging pulis sa Pilipinas. Hirap na magpulis sa Pilipinas. Daming mga issue sa pulis. Ang daming issue ng pulis sa Pilipinas. Kaya nauwi na lang tayo sa pagiging OFW. Pero nung ako'y nag-a-abroad, ano lang ako, parang apply. Go with the flow, sabi nga nila. Kaya hindi natin na-expect na makakapunta tayo dito sa Canada dahil nga go on the flow lang ako. Go with the flow, sabi nga nila. Kung anong mapupuntahan mo. Pero nung last nagbarko ako, ayoko nang mag-Middle East. Kaya nga nasabi ko nga doon sa security, kung naalala nyo, yung security nagturo sa akin na yung agency ng Canada doon sa building na pinagpilaan ko sa Taiwan. Sabi niya, saan mo gusto pumunta? Sabi ko, kung may US or Canada, ayoko na po sa Middle East. Ayoko na talaga sa Middle East. Kasi nung sabi ko nga, yung buhay sa Middle East, talagang iiyak ka araw-araw. Wala kang magagawa Kailangan mo tapusin yung 2 taon. Kasi pag-enter sa airport ng Middle East, kukunin na yung passport mo ng employer mo. Ipapalit sa'yo yung ikama. Yung ikama na yun, parang permit mo na pwede kang maglakad-lakad sa parang
kapalit ng passport mo. Yung passport mo talaga hindi mo makukuha hanggat hindi tapos yung ano mo, yung kontrata mo. Kasi pasusulit nila yung ano, yung binayad nila sa agency sa'yo. Good afternoon mga kababayan. Tanghali tayo nakapag-vlog. Day off si Mrs. Anong tawag doon? Pagka yung babae talaga, pagka gustong sinabing gusto kong mabago yung setup sa bahay. Yan, nag-ano kami sa bahay, nag-set up kami ng mga gamit. Yun na, inaayos namin. Ang naniniwala kasi si Mrs. na sa pamahiin na dapat pa iba-iba yung mga pamahiin. Kayo mga kababayan, naniniwala po ba kayo sa mga pamahiin na ano, na paano mag-flow ang swerte sa bahay? Kung minsan totoo yan. Meron tayong aquarium sa bahay, meron tayong mga halaman sa bahay. Naniniwala si Mrs. sa ganun. Wala nang masama. Sabi ko nga kay Mrs., as long na ang imahe ng Panginoon ang nasa ano natin, nasa bahay, okay lang yan. Wag lang tayong sasamba sa, sabi nga nila, fake na ang tawag doon, paniniwala ng fake na Diyos. May kausap ako kanina, mga kasi nga sineshare the blessing natin ng link. Natawagan ko yung isang kababayan natin na hindi sila na-renew, foreign workers sila sa dating kumpanya din, pero Grand Ferrari or dito lang sa Alberta sila. Hanggang ano na lang sila, February 28 ang work permit nila. Ang hirap daw nilang makahanap ng lamia kasi nga yung mid wage ang dapat i-apply sa lamia bago sila ma-approvean. Sabi ko, hindi ko maano yan, pero sabi ko, dahil foreign workers sila, pwede naman sila mag-apply ng implied implied status. Kaya lang hindi sila pwede magtrabaho habang nag-apply pa sila. Sabi niya, tatry niya daw. Kung hindi, bibili na sila ng ticket ng December para makauwi na ng January. Nakakalungkot lang na ganun yung ano nila. Sabi ko nga sa kanila, kung mag-implied status kayo, sabi ko, yung implied status kasi pwede kang habang naghihintay ka ng mga employer, nagbabakasa. Alam ko 6 months yun pwede tumagal. Sabi ko, naintindihan ko kayo. Ano naman yung mga kaibigan ng kumpare ko, tumawag lang sa akin dati nung humingi ng advice ko anong dapat gawin, pero ngayong umikpit talagang wala silang nagawa ang company, kundi hindi sila pwedeng i-renew ng panibagong work permit. Sabi ko nga, kung mag-i-imply status kayo, mapapunta kayo dito sa Edmonton, open yung bahay sa inyo, kayong dalawang mag-asawa. Sabi ko, habang nag-ihintay kayo ng wala naman problema yun, tulugan lang naman ang kailangan nila. Tapos kung di naman sila maselan, kakain ng ng dilata, tuyo. Siyempre nagluluto din tayo, kung share din natin yung pagkain, wala namang problema yun sa kanila. Wala namang problema sa amin yun. Kilala na naman namin yung mga yung kaibigan niya.
Tapos si Ma'am Miss Remotely, nasabi nga niya na dati daw napagdaanan niya sa, anong tawag doon, napagdaanan niya yung kapwa Pilipino, talagang hina-hard time. Natural na lang po yan, Ma'am Remotely. Ako, napagdaanan ko rin yan dito sa Saudi, sa cruise ship sa Saudi noon. Medyo nung nag-uumpisa ako doon, dahil marunong tayong magluto, assistant waiter pa ako noon. Tapos may kasama akong waiter na kaibigan ko, si Jomar. Shoutout kay Jomar. Dahil gumagawa nga silang tips noon, sabi niya, magluto ka lang, sabi niya ganyan, akong bahala sa pagkain natin. Yung si Jomar, napakabait na tao na yun. Nasa Pilipinas yata siya ngayon. Tapos nasarapan sila sa luto ko. Mayroong isang Pilipino na sumali. Alam niyo sa Saudi kasi, sa isang kwarto, dinaanan ko to, totoo to, 2, 4, 6, 8, 10, 12, almost 12 or 15 katao sa isang kwarto. Pilipino, sama-sama yan. Double deck, kuminsan yung mga matatagal na, single bed na sila. Sama-sama kami sa isang kwarto. Doon mo matutunayan ang paano makisama. Talagang walang privacy, talagang walang privacy kasi double deck nga, tapos partition lang. Ngayon may sumali sa amin na Pilipino na gustong sumali sa pagkain namin dahil na nagluluto ako. Hindi ko alam, nagluto ako ng sinigang na bangos. Pagkaluto ko ng sinigang na bangos, nung kakain na kami, sabi ba naman sa akin, alam mo hindi ako kumakain ng sinigang na bangos, nagluto ka ng ganyan. Sabi ko, wala akong alam na hindi ako kumakain ng sinigang na bangos. Sabi ko, as long na sabi kong ganyan, may niluto ako, kung hindi nyo rin sinabi sa akin, yun ang iluluto ko, sabi ko. Hindi naman si Jomar ang nagsabi nun, matanda, hindi nakalimutan ko ng pangalan. Sabi ko sa sarili ko, nagsagutan kami. Kung ayaw, sabi ko, sa susunod, sabi ko, kung mayroon kang ayaw, sabihin mo sa akin. Hindi yung nagluto ako, manghuhula ako. Sabi ko, kung anong gusto mo atindi, sabi ko, ang ano ko lang dito, sabi ko, ang papel ko, magluto ako ng ulam. Sabi ko, yun. Tapos, pati sa, kahit saan, maano mo yun? Yung parang, anong tawag doon? Parang, gusto kang diktahan ng mga kapwa Pilipino. Napakapangit po nun. Ay mga Pilipino, ako po, ang style ko po dito, pag may kasama akong katrabahador na talagang i-assist ko kasi pinagdaanan ko po yun. Pinagdaanan ko yung kapwa Pilipino mo, talagang akala mo sila yung tagapagmana ng trabaho or kumpanya. Napakapangit na ugali natin na, alam niyo po yung sabi nga nila, crab mentality. Imbis na iangat mo ang kapwa mo, imbis na suportahan mo ang kapwa mo pa talagang magpapabagsak sa'yo. Dito sa Canada simula nung napunta ako, hindi ko na-apply sa sarili ko kasi naranasan ko po yun. At sa mga nakakaranas na ganun, huwag nyo pong gawin sa kapwa ninyo yun. Imbis na iangat nyo yung kapwa ninyo, di po ba? Puputulin ko muna po yung kwentuhan natin. Pupunta lang ako sa Walmart, tapos bibili ako ng gatas ni Jordan. Ito lang kasi nakakabili ng gatas ni Jordan. Tapos tuloy natin ang usapan po natin. Samahan nyo ako magluto ng hapunan, ginisang sayote.
ginisang sayote na may giniling. Kaya dagdagan na lang natin ng mainit na tubig. Dito tayo ngayon sa basement kasi naglalaba tayo. Hindi tayo nakapaglaba nung Sunday. So hanggang dito na muna, tatapusin ko muna. Nakapagluto na ako ng hapunan, nakapamilenggi na ako. So yun lang po, hanggang dito muna po. Kita-kita po tayo bukas sa panibagong upload. Sana po sa mga nanonood dito at kung nagugustuhan nyo po ang mga binabahagi ko sa araw-araw na ginagawa namin dito sa Edmonton, sa mapabahay man yan, mapalabas man yan, sana paki-like and subscribe and share my video po para dumami po ang mga taong nababahaginan natin ng mga experience natin sa buhay. So maraming salamat po. God bless everyone. Take care kung nasan man po kayo. Always take care of yourself and always pray. Thank you very much.